Why I keep on attracting the wrong men. Yeah. Nagko-compete eh. And it should not be, hindi dapat talaga tayo nagko-compete eh. Because May fault ang babae at saka lalaki dito. Kasi, another bonus pa in Siargao, if you can still join us, mag-book na kayo, di ba? And we are sure na talagang there will be a transformation. Hi friends! Welcome to our very first podcast of Women Empowerment PH. And today we're going to talk about the difference of feminine and masculine energy. So, yeah, right now, let's hear from Coach Bill. Hello everyone, my name is Coach Bill and I'm here with these pretty ladies from WePH, so Women Empowerment PH, diba? Paano nga ba nag-umpisa yung Women Empowerment? Kasi way back, since that they attended our consulting hypnosis masterclass, doon nag-start mabuo yung Women Empowerment. So let's welcome si Coach Day, yan, si Coach Shaning, and si Coach Janice. So our mga consulting hypnotist and hypnotherapist. So tonight, we want to hear ano ba yung story nila, paano nagka-match yung kanilang parang vision and mission for all the women, especially here sa Philippines. So ayan. So welcome. Ayan. So we would like to know, no, para sa ating mga audience, ano nga ba yung pinagmulan or paano ba nag-umpisa yung women empowerment natin? so isang gabi yon, tapos biglang, di ba nag-ano natin, oy, isulat natin yung divine masculine man natin. Tapos, nagsulat-sulat kami because yung isa sa mga technique yon on how are you going to manifest your dream divine masculine man. So, why we're using divine masculine man? You will understand that and watch out, okay? So, we're going to explain that later. So, nagsusulat kami noon. And then biglang, wala kasi si Goddess Ruru dito. Sabi niya, what if maraming women na nangangailangan ng parang ganito na magkakasama tayong apat, bakit hindi natin i-share? Kasi parang ang daming nangangailangan na, uy, wala man lang akong makausap, 'di ba? Na kasi kami parang bigla lang sumabog, 'di ba? No? Yung biglang sumabog yung imagination, yung tapos tapos yung maganda pa doon, nagsi-share tayo ng isa't isa ng ideas na paano natin ang tawag dito, ma-alchemize. Yes, ma-alchemize natin yung divine masculine man natin. 'Di ba? So, doon siya nag-start na why don't we share this kind of activity doon sa mga babaeng nangangailangan ng ganitong klaseng community. Janice, yun. Isa rin dyan, bakit siya nabuo? Kasi napansin namin, nung nag-uusap-usap kami, na lahat kaming apat, we were very on our masculine side. So, we were the providers, we were the ones, doing the grind. Yung, lalo na ako, and Goddess Shaning, we're both solo parents. So, there are people who are really depending on us. So, kami talaga, we have to step up to be the masculine. But, minsan na-forget namin, uy, babae pala kami. So, yun yung isa sa mga goals, na lalo na sa panahon natin ngayon, maraming working women, maraming solo parents, maraming who take up, or breadwinners din sa family, na who take up all the burden of becoming the masculine in their family. Then, that they forget na, that they are feminine. That's why we want to go back inside of ourselves and revive our divine femininity. Yun yung naging start. So, ang ibig sabihin, all of a sudden, napag-usap-usapan nyo lang yon. Ang question ko, what made you realize na parang, ito parang sumusobra yung masculinity ko? Di ba, in our current society, in the modern era naman, parang normal naman yung strong, independent women, 'di ba? Na nagpo-provide, sumasabay na sa mga lalaki even sa career, minsan nga mas nag-excel pa. For looking at
in the modern times, parang normal naman siya eh. And what's the reason kung bakit parang na-realize nyo? Or ano ba yon? Ano bang behind that? Kung bakit bigla kayong gusto nyo mag-shift from being that to this one? Ako sa tingin ko, one of the reasons kung bakit gusto nating mag-shift back to that, because we need the masculine men in our lives. Dahil naging masculine na tayo, we repel them na. Or every guy na nakikita natin are not those that are divine masculine. They are the puppy dogs na lang. Yung wala na-emancipate na siya because ikaw na yung masculine. Hindi mo na siya na-empower or hindi ka na rin niya na-empower as feminine. So yun yung kaya we have to go back to our kumbaga proper design. Yon. We are the feminine, we should act feminine. And then the masculine, divine masculine should be the masculine in the relationship. Eh di ba for most of women right now, okay lang siya eh. Marami nga sinasabi, di ba, sasabihin nila, okay lang yan. I'm independent. Hindi ko kailangan ng lalaki. Like that. Dumating din ba kayo sa point na ganun? Parang hindi mo kailangan, feeling mo you don't need it. And ano nangyari? Bakit biglang napaisip kayo na biglang nakakapagod ba? Or what is it? Ano ba yan? Ako, to be honest, before, when I was a kid, talagang nilabel ko yung sarili ko as a feminist. Na mas makakaangat ako sa lalaki. Because, nung lumaki na ako, nung ko na-real, bakit ba naging ganito tayo? It's because our masculine energy, yung masculine energy ko pala is wounded. So, paano mo masasabi na wounded yung masculine energy mo? It's probably, there are a lot of factors doon, no, coach? So, sa akin kasi, nung bata ako, mahilig akong papanoorin ng papa ko ng gera. Gerang movies. So, kung saan mga nire-rape yung mga babae. And then, ang dami naming books about crime sa bahay. So, ang hilig ko din magbasa ng crime. Na kung saan yung mga lalaki, pinapatay yung mga babae, ganyan. Ang mahilig din ako manood ng mga news. Oh, ayan, yung mga news na naman ng mga nire-rep na babae. Sabi ko, sabi ko, basa man ang gagaling tong galit ko sa lalaki ko, ay sa lalaki, maganda naman yung relationship ko sa papa ko. So hanggang sa nadala ko na, no, I'm a woman, mas malakas ako sa, parang may gusto kang laging i-prove. May gusto kang laging i-prove dito. Sa bakit na gusto mong mas malakas ka sa lalaki. Dahil sa mga, kasi yun sa mga pinapanood natin na apektuhan tayo. So like for example, sabi ko, ayokong mangyari sa akin yun, na naapihin ako ng mga lalaki. So yun yung tumatak sa isip ko. At dumating sa point na naging man-hater ako. So, kaya kailangan natin maging careful sa kung ano yung pinapanood natin. So simula noon, doon ko na-realize na nung lumalaki na ako at naiintindihan ko na to, coach, sabi ko kaya pala yung mga na-attract kong lalaki, puro lahat cheater. Tsaka ginagamit lang ako. Hanggang sa nung nagkaroon ako ng live-in partner, sabi ko, parang ako pa rin yung lalaki, nakakapagod. Even though nung dati, nung college ako, coach, parang kahit mahal na mahal ko yung boyfriend ko, bakit ganun, ino-overpower ko siya? Hindi ko maintindihan bakit gusto kong gawin sa kanya. Nililid ko yung relationship namin, naiinis ako pag hindi niya ako sinusunod. Yung ganun, hindi pala tama yun. Dumating ka sa point na nakikipag-compete. Nakikipag-compete ako sa lalaki. Oo, as in, hindi lang sa way ng, as in lahat ng way, pati sa grades, pati sa pagpapalakas ng katawan. As in, dumating ako sa point na nagpapalaki ako ng katawan. Gusto ko maging maskulada. Amas ako nang atawag sa akin dati. At tapos, yung
pinapakita ko sa lalaki na kaya ko siyang buhatin dahil hindi nila ako kayang, as in talagang nakikipagsabayan ako sa mga lalaki. Hindi pala siya healthy, hindi siya okay. Kasi hindi naman tayo, kasi bilang babae tayo, coach, hindi naman tayo dinesign bilang ganun. At responsibilidad yun ng lalaki. So, sabi kaya pala nagrereklamo ako, hala, bakit ganito? Wala akong yung mga lalaki ganito sa akin. Parang, tapos may nagsabi din sa akin na lalaki na parang na-overpower ko na nga sila, kaya wala daw akong jowa, mga ganun. So, syempre, kasi ego mo yan bilang, yung ego ko parang lalaki yung ganun. Tapos nakikita ko rin kasi dati yung mom ko, kasi yung housewife siya Sabi ko, ayoko maging housewife. Gusto ko may ma-prove ako sa sarili ko na kaya ko yung sarili ko. Na ako yung nagtatrabaho, ako yung magpo-provide, kaya ko lahat, ganun. Hindi pala dapat. Kailangan balance lang. So, hanggang sa nakakapagod pala. Nakakapagod na ikaw lahat. Kasi bilang babae, hindi tayo dinesign ng ganun. All of a sudden, napag-usap-usapan nyo lang yon. Or paano ba nag-start? Kasi, di ba, since na magkakasama kayo sa isang room, so, paano nag-start yung topic about women? How did it connect all of you? So, very random lang siya. Umattend lang kami nung masterclass, which is yung consulting hypnotist masterclass ni Coach Bill. And, syempre, lahat kami meron na kaming knowledge nun. And we have our own dark plans as a woman. So, right after that, nag-come up kami dun sa idea na bakit hindi natin siya i-turn into a masterclass or a course, something like that. Kasi every one of us attended like different conferences, marketing class as well. So, we have the knowledge. So, ayun, pero ang pinaka main goal talaga namin is to heal women na kagaya namin. Kasi we have like different experiences. Like for me, I have different story about my past. So, ayun, mamaya ko nakukwento. Matanong ko lang, ano bang nafe-feel before, di ba, this generation, parang when you say that, di ba, biblically speaking, nandun din sinasabi na dapat women submit to, the wife submits to husband. Saan ba nanggaling yung idea na parang, yung tingin ng mga babae sa panahon ngayon, submitting is being lower than man? Saan ba nanggaling yung idea na yan? Or, I think sa men din. No. I think sa society lang siya. So, wala naman talagang nag-declare no na kapag ka nag-submit ka is nakaka-lower ng standards. Pero kasi yun nga, biblically speaking, na dapat talaga yung babae is nagsasubmit sa husband nila. Mm-hmm. But, yeah, right now, sa panahon ngayon, so, ako mismo nahirapan ako. So, dumating ako sa point na naging conflict na talaga siya. So, with my past naman, I mean, yung experiences nila is grabe pala. Grabe yung mga hugot nila. Pero ako kasi before, kaya lang naman na-boost yung ego ko kasi, ayun nga, very good yung relation ko sa papa ko, sa parents ko. So, super boost naman yung sa akin na lagi akong kino-compliment ng dad ko, ganyan. So, doon ako naging competitive. So, feeling ko laging ako yung magaling, ganyan. And then, nagkaroon ako ng relationship nung tumanda na ako. But then, ayoko magpapatalo. Feeling ko ako pa rin yung mas magaling kaysa sa kanya. Hanggang sa na-overpower ko yung guy. Ang hirap pala nun kasi at the end of the day, natatapakan natin yung ego nila. So, ang tendency nun probably is nahirapan sila sa'yo, mag-cheat. Hahanap sila ng babae na kaya nilang pag-providean. Kasi ikaw hindi ka nila kaya. So, yun yung another tendency na kaya nag-cheat yung mostly ng guys. So, on the other case naman, okay naman kami ng partner ko. It's just that, na-overpower ko na naman siya. Tapos, dumating na kami sa point na parang we argue about it. Kasi parang, not totally argue, pero parang napagod na siya. Kasi parang, ako na lang lagi yung nagli-lead. Which is, for women naman, yung side naman namin, willing naman kami to submit to the
guy or to the person if nakikita naman namin na you can lead us. So, if ever naman na nakikita namin na yung energy naman ni guy is feminine, so, we don't think na kaya nila kaming ma-handle. So, nag-step up yung masculine energy namin. So, every time na you're in the relationship, dapat yung feminine and masculine energy is balance lang talaga. Kasi kung hindi, the other one will step up. So, ayun. Ano sa tingin nyo yung reason bakit parang all of a sudden, this is very common nowadays eh. Yung mga guy partners biglang bumabaliktad, nagiging feminine yung energy. What do you think is the issue, is the problem? Ako, about dito opinion ko. Kasi dumating sa point na yung mga lalaki is wala sa bahay. So, ang naiiwan is yung mother. So, ano yung tendency nun? So, yung mother na yung nagtitake care sa loob ng bahay. It's just that yung problem kasi dito sa atin, yung kulang is, hindi naman din naturuan yung parents natin kung ano ba talaga yung pinaka-role ng isang babae o ng isang mom and dad. Hindi sila naturuan kung ano ba yung tama. At hindi rin nila alam ano ba talaga. Sinasabi nila ang babae ganito yung aalagaan yung anak. Hindi na explain kung ano yung pinaka-importance. Kasi konti pa lang yung sobrang minimal lang yung nakakaalam nun. So hindi natin pwedeng sisihin yung mga nangyari nung past. So ang pinakasagot dito is kailangan lang maging knowledgeable at i-share. So yung mga nanay natin, so naging masculine sila kasi yung mga father natin nagtatrabaho nag-a-abroad. So factor na din yung walang father figure, yung finance, yun yung pinaka-isang factor. So sino yung nilang tatawagin yung mother natin? So tumatayo silang lalaki sa loob ng bahay kasi wala yung papa natin, yung asawa nila na para i-guide yung anak nila. So, ayun sa akin, coach. Kayo? Dagdag ko lang, tsaka dahil din sa society na women are working, men are working, pareho silang wala sa bahay, yung anak na lalaki makikita na his mom is working, parang so normal yon. Parang okay, if yun ganun yung parents ko, pag lumaki ako, ganun din yung ine-expect ko sa asawa ko. Wala na yung kamukha nung dati nung araw, panahon ng nanay at tatay ko, na nanay ko talagang housewife. Pero di ba pinaglaban yan ng mga feminists na dapat nag-work din yung mga babae? Yes. Kasi they felt na... Pero may lacking eh. Nung nag-work yung mga babae, hanggang dun lang, hindi, yung kumbaga sa next generation, hindi na-explain kung bakit. Tapos hindi rin na-guide nung tatay kasi usually yung mga tatay makapag-provide lang ng pera, okay na. Wala nang iniintindi na, ito yung anak, kailangan i-guide. Lalo na yung mga lalaki na anak, 'di ba? Kasi nawawala na nga dahil nakadepend na sa nanay kung paano. Since, syempre, girl, feminist, tapos makikita pa na para walang issue, hindi na lang kikibo si tatay, si nanay ang nasusunod sa lahat. Diba? May ano rin yun eh, may effect din dun sa bata. Na-override yung yung parang masculine energy na override na ni mom. So, na tuloy ni lalaki na, normal yon nung batang lalaki. Paglaki niya, pag nagka-girlfriend, ino-override din siya, okay na rin sa kanya kasi yun ang kinalakanan niya. That's the society we live in today. Ayun. Ako naman, ang point ko dyan, no? One of the reason na nakikita ko, kasi way back before naman talaga, ayun yung design eh. Siguro, maraming nababalitaan daw na parang feeling ng mga women before is parang nasa bahay lang, na-abuse, bumababa ang standards, bumababa yung, they're not seen because nasa house lang. So, hindi nila nakikita yung value kung gaano ka-important yung babae sa bahay because they nurture the family. So, ang nakita ko nangyari dito, because of that, nung nawala yon, nawala na yung proper nurturing sa loob ng, di ba, sabi nga natin, family is the basic unit of the society eh, di ba? So, sa family nag-i-start eh. Kaya, and so on, tama yung sinabi ni Coach Janice about doon. And, ayun, what else? May dagdag ka doon?
Ako may dagdag ako. Hindi naman natin magpagkakaila talaga na the earth is, I mean, this world is unfair. So, but hindi yun yung rason para hindi mangyari yun na maging imbalance yung importansya ng bawat isa't isa. It's just that may fault ang babae at saka lalaki dito. Kasi pinangunahan nila yung ego nila. And hindi nila pinangunahan yung love. So babalik tayo sa unang panahon, yung sa sinabi mo, coach, na syempre, kasi noong unang patriarchal talaga, 'di ba? Noong unang panahon. So pinasok sa isip nung mga ancestors natin, sa unang-unang panahon na yung mga lalaki parang kailangan maging strong, fearful, ganun yung tinuro sa kanila. Hanggang sa, pati sa babae, yung tingin nila sa babae is sa bahay lang, o weak, ganun. So, nag-function yung society natin from fear and ego, hindi sa love. So, kaya yung babae parang dumating tayo sa point, naging competitive kasi lumaki yung mga relatives natin or ancestors natin from fear and hindi nagbibigay ng respeto sa kung ano talaga tayo dinesign. And nung unang-unang panahon, nire-restrict tayong maging knowledgeable. 'Di ba? Papasok doon yung sa Bible, dumating sa panahon na bawal tayong magbasa ng Bible, 'di ba? Nakalimutan kung anong era 'yon. Ang pwede lang magbasa is yung mga ano ba yung coach? Yung mga bishops lang. Eh ang pinaka-design ng tao nasa Bible. Pero kinontrol tayo nung mga nasa higher position is because para makontrol tayo. Para hindi tayo maging knowledgeable. So para sa akin doon siya nag-start. Way back. Well, for me naman, I think yung ganong design naman before, it's applicable. Especially, isipin nyo, di ba? Nasa, atras pa tayo, way back. Cavemans. So, kung hindi ka natatakot sa panahon na yon, di ba? Kunyari, hindi ka natatakot, hindi ka fearful. Let's say, kahit babae, they are not designed to not be afraid, di ba? Lumabas kayo gabi, puro dinosaurs pa yan. Di ba? So, mas mataas yung chances na talagang mapahamak. So, I believe na yung design na yon is actually a way to protect us. But, in our current society, hindi naman na siya ganun eh. Diba? So, I think that's one of the reason bakit din siguro nag-evolve. Ayun, but ang tingin ko, kasi currently right now, parang nagko-compete eh. And it should not be, hindi dapat talaga tayo nagko-compete eh. Because, complement. Yeah, we don't compete. We complement. Dahil, whether we like it or not, yung lalaki designed na physically strong, logical thinker. Kaya nga, di ba, usually kapag nag-aaway naman, ang babae naman, designed to be emotional, intuitive, malakas. Imagine niyo yung babae. Kaming mga lalaki, halimbawa yung mga nag-aanak na, baby pa lang, pag umiyak yan, alam niyo kung ano kailangan. Isa lang naman yung iyak. Either diapers, basa, gutom, naiinitan. Pero ba't alam ng mga nanay? Pero yung mga tatay hindi alam. Diba? So, may intuition, very designed that way and emotional. So, ngayon, one of the thing is, nakadesign talaga si guys, mga lalaki to be physically strong. Iba yung pag-process namin ng emotion. Kasi imagine what if yung guys the same mag-process ng emotion with women. Wala na magpo-protect. Mag-iyakan na lang tayo. Soft diba? na lahat. So ngayon, ang nakikita kong isang problem is that sa panahon natin ngayon, hindi natin maintindihan yung own design ng lalaki pati ng mga babae. Nagkakaroon tayo ng miscommunication. So dahil na kami, mag-process kaming mga lalaki na pag naging emotional, ang expected ng mga babae, nagigets agad namin yung makiramdam ka naman, 'di ba? Yung tipong dapat
isang tingin namin, alam na namin. Sasabihin, kung mahal mo ako, dapat alam mo na yan. tingin lang, alam mo na. Diba? So may mga ganong factor. Pero kaya yung mga ganong factor din, nakukuha diba yung when women talks with each other, nagkakaintindihan agad. Yeah. Nagko-connect. So ayun ang nakikita ng isang reason. Bakit? Kasi yung design natin were built differently for our own survival. Now, paano natin siya dapat i-complement? So how can we complement each other? Diba? The guy is not highly emotional, physically, built for physical pain, built for stress. Diba? So, iba yung coping mechanism pag nag-i-stress. Ang women, iba, dapat mailabas ang emotion, etc. Sa decision making, ang lalaki nagde-decide logically, ang babae more likely emotionally. So, parang ano siya, sinasabi ko nga, sa bawat lalaki, ang lalaki, yung partner niyang babae is more of not totally submitting but yung tinatawag nating supportive. Diba? Nagko-complement eh. The women support. Nasa kanya nang gagaling yung wisdom. Kasi since na hindi emotional si guy, emotional si women, so yung leadership ni guy, kapag purely walang emotions, that's dangerous. Diba? Yung talagang walang pake, walang emotion eh. 'Di ba? Walang empathy, walang ano. So nandiyan yung taga-balance. So yung wisdom nang gagaling sa babae. Yung weakness ng isa, yung strength ng isa. Exactly. Yun yung talagang para magkaroon ng balance. Mhm. So ang problem kasi ngayon, competing. 'Di ba, competing because of the feminism. Well, siguro ang feminism nag-start way back then because of bad experiences, abuse women, and na-generalize. Alam naman natin, our mind always generalize. Diba? Kunyari, dumating ba kayo sa point, na-cheat ka, sabi mo? Nung na-cheat ka, na-generalize mo, lahat ng lalaki cheater. Yes. Diba? So, we tend to generalize lahat. Yun. So, parang siguro ganun yung nangyari. Kayo, on your own perception, ano sa tingin nyo? And why do you think it's important for us na bumalik sa dating design? Ano bang naging effect niya na napapansin nyo na negative effect niya currently sa ating society nowadays? Nung nagbabaliktad yung natin, mga designs natin as masculine and feminine. So, ngayon, dahil baligtad na, babae na yung strong, masculine, lalaki na yung nagpapaka-feminine, ang nangyayari parehong may burnout. Babae, pagod na siya. Kasi society-wise, women are tired. Women are parang, ang nangyayari, babae, pagod, dahil hindi naman niya dapat burden yon, binibitbit niya. Yung guy, dahil nawala sa kanya yung burden, parang nawala naman siya ng direction, focus, or ano nang next? What will I do? Capable of handling the burden. Oo, nasana siya. Kaya niya eh. Kaya lang, since tinanggalan mo siya ng role, hindi na niya alam saan ako pupunta. Ano nang gagawin mo? Purpose. And that's also maybe one of the reasons kaya nagkakaroon ng nag-cheat. Kasi hinahanap niya saan siya magkakaroon ng sense, saan siya magkakaroon ng purpose. Kasi kung ang pupuntahan niya, ikaw nakasama niya, wala na siyang purpose sa'yo dahil kaya mo na lahat eh. Ikaw na kumontrol lahat. Lahat. Short na wala yung pagkalalaki. Yes. The purpose of being a man. Nawala na. So, yun ang kaya na siya nagpupunta sa iba-iba. Dahil dun niya hinahanap yung hindi niya magawa sa'yo. Kaya dumating sa point na pag nawala yon, di ba, commonly, mga lalaki, mag-video games na lang, tambay, tambay. Diba? Potato, patatas. potato couch, couch potato, ayun. So, nagiging ganon, kasi nawala yung purpose. Dahil naagawan siya, or inalis sa kanya. Na kung iisipin, sayang, nandun, may potential siya eh. Tapos ikaw na babae, na instead na pagod ka ngayon, sana, passenger princess ka lang sa buhay, di ba? Pero hindi. Ngayon, ikaw yung pagod, ikaw yung masakit ulo, kasi pati yung logical side, kinuha mo na rin, di ba? And dyan nagsisimula mag-crush ang relationship. Yes. Kaya maraming failed relationships. Sayang. So, Kaya yun. yun yung kailangan dito sa atin is yung
men and women co-create. Yun yung kailangan natin co-create. Ito yung number one na napapansin ko kasi kasi nga tayong babae very emotional and maalaga talaga tayo. And sa loob lang ng household natin, yung mga anak natin, nabibaby nating mga lalaki. So kailangan wag nating i-baby yung, ako guilty din naman ako na baby ko yung anak ko. Pero simula nung nalaman ko to, mali pala yun. Kasi ang hormones ng lalaki tsaka babae magkaiba. So, very simple task. Like for example, ayoko sisihin yung mama ko dito pero best example siya dito. Kasi yung mama ko, binibaby niya pa rin yung kuya ko. Sabi niya, naku, wag mong pabuhatin ng mabigat yung kuya mo kasi may sakit. Ito lang po. Kasi yung mga lalaki, they're meant to be strong. And kailangan nilang magbuhat ng mabigat kasi doon lumalabas yung strength nila tsaka yung hormones nila. Nakalimutan ko anong hormones yun, coach. Testosterone. So kailangan nilang gawin yun. So yung anak ko, so kahit bata pa yan, kailangan pabuhatin yun na yan kasi kailangan nila yung testosterone na yan eh. So yung anak ko kahit magbuhat lang ng tubig, groceries, pabuhatin nyo kasi kailangan nyo nila. Kaya hindi nyo ba napapansin, dumadami yung may sakit. Prostate. Kasi hindi ginagawa ng mga lalaki kung ano yung dapat nilang gawin, yung role. Tayong mga babae, dumadami yung may sakit sa ovaries. Kasi ginagawa, kakabuhat. Ako, nag-gym ako. Ayan, nagkaroon ako ng something sa ovary. Hindi siya maganda. So, kailangan yung mga bagay na kailangan ginagawa ng lalaki is ibigay natin sa kanila at hindi natin dapat inaagawan ng responsibilidad yung mga lalaki. Parang muscle. Oo, We yung have to build that muscle. Oo, yung ganon. Ayun ko. So, di ba yung WePH magkakaroon ng upcoming event dito sa Siargao. Ano ba yung mga pag-uusapan doon sa Siargao? Or ano ba yung mga topics na i-share nyo, ituturo nyo sa kanila? Ano ba yung madidiscover nila dito? And ano yung mag-transform sa kanila after the retreat sa Siargao? So basically, we have different topics, each one of us. So, sige, yung sa akin na lang muna. So, for me, it is more of healing your inner self, yung physical, and also, I will teach on how to awaken your divine feminine energy based on experience. Ako naman is, there are 3 levels of self-awareness. Ang unang awareness, level 1 is how you see yourself. And number 2, level 2 is how the people see yourself. And the number 3 is how kung ano ba talaga yung binigay sa'yo ni Lord. Kung ano ba talaga yung inborn sa'yo, your talents, your strength, weaknesses, and everything. So, dito sa retreat namin sa Siargao, I'm going to teach you on how are you going to find kung sino ka ba talaga dito, kung ano ka ba talaga na pinanganak dito sa mundo. Kasi, na-program na kasi tayo eh. Simula nung bata tayo, binigyan na tayo ng label. So, there is already a case study na ginawa sa isang school. I forgot kung preschool ba or elementary school. There are group of children na nilabel sila na hindi sila matalino. And then, merong group din na children na sinabihan silang matalino. Sinabihan lang sila, label lang yun, sinabi lang yun. And then by the end of the school year, hindi man siya magandang study, pero effective siya because labeling is very powerful. So, yung mga batang sinabihan na matalino sila, what happened? Nag-excel sila, they have good grades. And then yung mga batang nilabel na hindi sila matalino, they don't have a good grades, they have low self-confidence. So, yung mga nararamdaman natin na kung ano man tayo ngayon, na-program tayo. So, in our retreat,
I'm going to teach you kung sino ka ba talaga simula no pinanganak ka dito sa mundo. No label, it's just you. Ayun. Yeah, for me, ako naman ang magiging abundance coach. So, I'll teach more on abundance, getting yung marami kasi sa atin, lalo na ngayon, we find it very difficult to receive things. Maybe merong pre-programmed something sa'yo or something traumatic that happened to you na ang hirap, yung tatanggap ka lang ng puri. I mean, sabihin sa, oh, ang ganda mo. Anong sasabihin? Yung hindi naman, mas maganda ka. Why? 'Di ba? Sinabihan ka na nga maganda, yung hirap na hirap kang tanggapin yon. Why? So, yun yung mga i-teach, how to bring more abundance for you. Para lalong lumabas yung pagka-feminine mo. Kasi when it's our feminine self, when we go back to our femininity, our divine femininity, we receive. Tayo yung receiving dun sa equation ng men and women. Tayo yung receiving end. So yun. Dun tayo babalik. Let's receive. And ayun, so another bonus pa in Siargao, if you can still join us, mag-book na kayo, di ba? And we are sure na talagang there will be a transformation. Plus additional bonus, I will also be there. I will also teach you how to become confident, di ba? Confident as a woman and how to become more attractive para sa guy. So we will teach you all the secrets. Alam nila yan. So, May ano na. paglabas nyo doon, after your vacation, after the retreat, yan. So, everything will be new and everything about you will transform. So, we will make sure that you will get the best version of yourself. And you will embody your new identity. And also, kung mapapansin nyo, there are repetitive patterns in our life na hindi natin maintindihan bakit nangyayari yun. Isa na din dun yung example, why I keep on attracting the wrong men. Yeah. Or bakit lagi akong nasa-scam or naloloko, or why I always attract this kind of men or circumstances na hindi naman natin gusto. So, because of that, we labeled ourselves na, ay, hindi ako lucky. Parang hanggang dito na ba talaga ako? But we're not. Those are just patterns. It's not you. So, in our retreat, we will going to teach you a very powerful tool on how we're going to heal that pattern. Yeah. And that's it. So, welcome. Yan. So, WePH. And thank you for the knowledge and sharing na mga binigay nyo. And we expect you. Diba? See you in Siargao. And See you in Siargao on May 21 to 25. Bye!